daw siya, gusto niya na kung sakali namatay siya na parang hindi niya nakikita ba yung mga kaming naiwan na sa loob ng problema, ganun. Nawa din ako sa kanya. Kahit saan ako magtago yan, sir, doon si nanay sumunod sa akin. Ipapamanitol ako sa misis ko kasi minsan hindi rin ako nakatiis. Saan man ako, ipapunta ko yung mga asawa ko. Ganyan. Tapos yan, pag-uwi, ang tanong yan. Kasi, wala na yan nakakaalam kung nagtago ako kung saan ako, maliban lang sa pamilya. Ang hirap, no? Oo, yes, sir. Hindi, mas matindi pa yun kaysa nung Abu Sayyaf ka pa. Oo. Hindi, Abu Sayyaf ka pa nun. Abu Sayyaf. Pero mas mahirap yung ganun-ganun. Oo, di ba, no? Tapos yun, sir, kasi yung kwento natin, paano ako nagbaba. Tapos yun, tinatanong yung asawa ko, saan daw ako, paano na daw ako. Gusto makipagkita sa akin daw. Nagbigyan, sabi ko sa asawa ko, sige, dalhin mo dito. Minsan, pag nagmotor yan niya doon ako nabigyan. Yan, kinausap ako. Sabi niya, parang masakit pakinggan pag, kasi may, hindi lang tradition, sir. Alam din ng mga, siguro kahit mayroon nakakita, nakapanood. Actually, sa batas ng Islam, ayaw, ano talaga, parang labag talaga kung sinong bumaba. Pero ang sa akin naman, ipag-compare ko, nasa loob ako anong nagawa kong kabutihan, o pagbaba ako kung sinong lamang ang nagawa kong kabutihan at sa pagbaba ko. Yun ang ano ko, yung sa akin, sa isip ko. Nakapag-aral sa Arabic yung mga anak ko, nakaintindi sa batas ng Islam. Siyempre, nakapag-aral, nakapag-eskwela, ganun. Kaya, tuloy, ang ginawa ko lang doon, nung pumunta na si nanay sa akin, pinapunta ko yung asawa ko kay Mama Doc. Sabi ko, puntahan mo si Mama Doc. Sino si Mama? Si Jawad, Arlene Jawad, Humawas. Puntahan mo, sabi ko si Mama Doc, magpunta kayo ng SF Battalion, kausapin ko si Sir Bacala. Actually, ito yung tunay na ano ko, sir. Leandro. Oo. Pag punta ng asawa ko kay Mama Doc Jawad, punta sila ng Isabela. Tapos, yun, nagbati ako kay Sir, good morning, sinabi ko, ako ito, asawa ko, pinapunta ko dyan. Kung baga nagtatanong ako sa kanya kung paano pag bumaba ako, sir, nagbalik loob ako, ano ba yung matatanggap ko ng mga kabutihan, ito, ganun. Kasi narinig ko, sir, pag bumaba tayo, bumaba yung mga kagaya namin, may nare-receive, may natatanggap kung ano-anong mga uri-uri ng kabutihan, kapayapaan. Yun ang ano ko sa kanya. Sabi-sabi ni Sir Bacala, Ibs, kung tungkol sabi niya sa livelihood. Hindi ko ba alam kung anong mga livelihood, sir? Oo. Kung tungkol sabi niya sa livelihood, hindi kami yung magbibigay, mga LGU. Sabi ko, anong LGU, sir? Talagang wala ka pang talaga nun. Oo. Anong LGU, sir? Sabi niya, mga mayor, mga gobernador. Yan, mga yan, sabi niya. Na pwede ka sabi niya lumapit kung anong sabi niya, ano mo. Pag sabi niya, ganun yung sabi niya, yun ang pwedeng malalapitan, ipapunta ko naman pag-uwi ng asawa ko, si Mama Doc, ipapunta ko naman yung ate ko na barangay kapitana, Kinagob, Jim, na mag-usap kami. Paano kung bumaba ako? Kasi hindi naman sa magsawa, pero gusto ko nang paaralin ang mga anak ko. O baka ma-chance ba ako na nakapag-aral din? Yun ang ano ko. Yun ang kwento ko. Tapos yun, pag pumunta yung ate ko, siyempre barangay captain siya. Pag-uwi, sabay-sabi, mag-relax muna ako ng mga ilang araw ata yun. Pero parang process na yun, sir. Yung kung baga sa gusto ko bumaba, parang 60%, 40 na lang ang hindi. 60 na yung gusto ko. Kasi malaking tao ka eh. Kumbaga sa totoo lang. Tapos, yun, sir, pag ang nag-message na sa akin si
ate ko. Kasi si ate ko, bihira yan pumunta sa taas. Dito sila sa Lamitan. Nag-message na. Sabi niya, nag-usap na kami ni Gob. Pwede ka daw bumaba. Pwede na. Sabi ko, sigurado yan. Kasi alam ko yung mga iba sir na, alam na, hindi na natin nagkwento. Yung ibang bumaba, minsan nawala. Yun ang ano. Yung sa akin, isigurado ko yung ano ko. Tapos yun, mag-usap na si Gob at si ate ko. Ipapunta ako sa Sumisip. Kina Mayor Boy. Mayor pa si Boy. Ang vice pa yung anak. Ngayon, Mayor na yung anak, vice na yung ano. Tapos yun, hindi na lang. Tamang-tama sir, tamang-tama sir, yung martial law talaga umpisa yung ano na yun. 3 araw pa ata ang martial law. Yun na yung pagbaba ko. Pero hindi pa declare ng martial law, nasa process na ako na ano, tawag kay sir, tawag kay Gob. Tapos yun, pag dinala ko sa Sumisip, doon kina Mayor Boy, kasi yun ang sabi ni Gob, punta kami doon. Dinala ako sa Isabela, sa Lanote. Tambay lang kami ng mga 8 araw ata. Araw ng fasting yun. Sabi ni Mayor sa akin, Edge, hindi pwede, sabi niya. Nag-isip ka. Ano, bumaba ka, hindi kita, sabi niya, pipilitin kung bumaba ka o hindi. Pero, dito ka na lang, sabi niya, tapusin mo yung fasting mo bago ka umuwi. Sabi ko, hindi ko na muna tapusin. Sabi ko, Mayor, uwi na ako. Pero, after ng mga 6 na araw, nag-usap lang tayo uli. Tawag lang tayo kung anong magiging decision ko, kung buo na ba talaga ako. Tapos yun, sir. Kasi, ayaw ko na sumama uli sa ate ko. Kasi yung mga tropa, ganyan na. Lahat yung walang motor, sasakyan, malaki man o maliit, tinted o ano, binubuksan lahat yan. Eh, siyempre, ako, kabahan talaga ako. Hindi ka pa surrendered, kaya pwede ka pa i-capture. Sa loob ba ng negotiation yun? Tapos, ang sabi ko kay Mayor, nung umuwi na yung mga ate ko yung maghatid sa akin, no, hindi ako sasama umuwi. Maliban ng, pero pag ikaw na sabi kong mag-utos sa akin, yung mga kasama mo, yung mga bata mo, pulis, mga ano. Ayun. Sa kanya kung magtambay, sir. Pag hinatid ako, mga bata niya, pulis, lahat, dalawang sasakyan nata yun. Ay, hinatid ako sa taas. After ng mga 6 day, kinausap na ako. Usap na kami. Ano yung decision mo? Pag bumaba ka. Kasi naabot na yung agreement namin, 6 na araw nag-decision. Sa 4 na araw pa, tinawagan ko na yung mapamangkin ko, yung pinsan ko, sino kayong gustong bumaba? Hinikayat mo na rin sila na bumaba? Oo, yes sir. Itong araw, pupunta ako ng Sumisip, kung sinong gustong bumaba, sumama kayo. Pag hindi, dyan na muna kayo. Tago na ng tago, pero ako, bumaba na ako. Yun ang ano ko, sir. Na pagka ganun yung magiging ano ko, sir, 8 kami yung magsabay. Bumaba, 8 agad. Punta ng Sumisip. Kinuha na kami ng mga sasakyan ni Mayor. Yun, bumaba na kami. Pagdating sa Sumisip, dinala na kami uli sa Lanote, na doon na lahat pinapunta yung lahat yung unit, mga ano nila, mga DOS nila, yung mga SF, mga Ranger, lahat yung mga 74. Basta lahat na yung unit, doon na yung mga DOS nila, nag-ano sa amin. Yun, kagaya yung mga kwento ko kanina, kailan pagpasok, kailan yung ano. Basta lahat na yung mga doon. Tapos yun, pag after ng mga 3 months ata ako na sa Sumisip, sir, mag-stay. Doon ako kina Mayor sa Sumisip. Paalam ako sa kanya. Sabi ko, sir, kung pwede, bisita muna ako sa amin sa Albarca. Sabi niya, pwede. Pero pag dito ka, sabi niya, binibigyan ako ng pagkain, sir. Linggo-linggo. Tapos binigyan ako ng housing project. Pag dito ka, ikaw na yung may-ari. Pero hindi ko rin, sir, natin. Siyempre, mas gustuin ko nakita yung pamilya ko at saka, total, malaya na ako sa tropa. Hindi na ako ginagalaw. Yun. Pagdating ko sa amin, sir, ang ginawa ko, sa 1 linggo, 2 araw sa amin, 3 araw sa amin, 4 na araw sa Sumisip.
Ngayon, nagtagal, baliktad. Dalawang araw na lang ang sumisip or 3 araw, dito na yung 5 araw o 4 araw sa amin. Hanggat na parang ayaw ko na doon sa sumisip. Kasi siyempre, lugar mo na yung magulang mo na, nakita mo na lahat yung mga normal na buhay mo. Malaya ka na. Normal na ako, sir. Tapos kasama ko na yung mga tropa sa loob ng area, doon ako sa kanila. Kasi Muslim yung si Sir Kagi, Ali Kagi. Siya yung doon, sa 74th. Tapos yun, tamang-tama siguro sa mga 6 na buwan ako, mga 3 buwan ako sa Makalang, election na. Kasi 3 buwan man ako doon. Yung mga 7 month lahat, election na ng barangay. Nanalo ako. Barangay Kagawad. Nanalo ako barangay Kagawad. Yung ate ko noon, talo na sa barangay. Ang nanalo ng barangay, yung binsan namin. Yun ang kalaban niya. Hanggat hindi pa ubos yung term ko, sir, sa barangay Kagawad, mga ata, yung mga 8 buwan ata ako na sa service sa barangay Kagawad. Election na naman ng national. Tapos doon, pagpaalam ako kay Mayor, pinuntahan ko si Mayor. Mayor, gusto ko sasali sa SB member kung sakali na Ang sabi, hindi naman single position, Ibs. Sali ka. Baka maawa yung tao sa iyo. Siyempre, kilala ka nila. Kilala ka ng kilala. Kilala ka. Oo. Pagpaalam ako kay Gob. Pagpaalam ako sa Kumilik. Pagpaalam ako sa Trupa. Lahat yung yung mga kilala ko na pwede akong malapitan. Gusto ko sumali. Yan. Pagdating ng oras, nag-file, doon, nanalo ako, sir, ng 1 term. Sa loob ako ng 1 term, doon ko na pinapaaral ang asawa ko, nakagraduate ng education. Yung asawa mo? Oo, asawa ko. Pero, isang beses lang nag-take, hindi pa pass. Okay. Pero at least tapos na ng college. Tapos, sir. Ikaw naman, tinuloy mo? Tapos, sabay na kami nag-aral, sir. Ako, nag-aral na rin ako. Siyempre, alam mo na yung mga matanda na mag-aral, parang mahina na yung sa Mabuti nga yung oras na yun, module ang kasi yung panahon ng COVID. Pandemic. Pandemic. Mas madaling mag-aral. Kasi yung sa UC, 3 semester ang yung ginawa ng mga kaya mabilis kami nag-graduate. So nakagraduate ka rin tuloy-tuloy? Nakagraduate na ako ng dati yung kinuha ko, civil engineer. Kaya lang hindi lumabas yung yung scholar namin. Kaya naglipat ako nag-chip course ako sa agriculture kasi yun ang free yung situation, walang tuition niya. Ang tuition ng civil engineer di kaya, sir. Asawa ko pa nag-aral, tapos ako nag-aral. Yun, lumipat na lang ako. Importante nakagraduate. Nakagraduate. Oo. Nag-chip course ako nasa agriculture. Ayun, nakagraduate ako. Pagka dating ng panahon, graduate na. Dating ng panahon, election na uli. Yung pangalawang term ko, ayun, siguro namalasan na narating na ng malas. Hindi naman malas. Binigyan ka ng ibang pagkakataon, kaya ka nga nag-capbo ngayon. Tapos yun sa isip ko, ayaw kong bumitiw sa program ng mga gobyerno. Lalo na kagaya namin, sir, kunting lang, pag may naasal sa iyo, ginawaan ka ng ito, sib, ganito, sib. Baka maniwala naman sa sisira ako pag hindi ako nasa hawak ng kaya naisip ko, nag-capbo ako. Si Sir Patag din yung magbigay sa akin ng yun. Si Sir Santander pa yung matcom dito sa 18IB. Tapos yun, kinausap ko. Sir, sabi ko, bigyan mo ako ng quota ng mga 2, may pamangkin ako. Ang sabi ni Sir Santander, wag na pamangkin mo. Kasi ikaw yung lagi kang nag-solve ng problema dito sa Lamitan kay Chan. Kapag may problema na sa iyo, minsan kasali ka dyan. Mas maganda naglalakad ka, may bit-bit ka. Welcome ka sa amin, hindi ka pinapakailaman ng grupa. Ikaw na yung mag-capbo. Tapos, yan, parang umano sa isip ko. Kaya ako na yung mag-capbo, sir. Pangalawa yung pamangkin ko. Kaya lang, hindi siya survive. Hindi kaya yung reception. May training ka rin. May training, sir. May training ko, sir. Oo nga, may training ka. Sir. So, dinaanan mo rin lahat. Dinaanan ko, sir.
Oo. Kasi special ano lang sa special quota lang yung sa amin. Labing mga 27 kami ang nakasurvive, 23 lang. Ang 4 hindi kaya. May edad ka na rin ng kaunti no magkaplo. Pero yes, sir. ang maganda kasi sa kwento mo, yung nga dumaan ka sa public service, respetado yung pamilya mo, barangay captain yung kapatid mo. Tapos hanggat ngayon, sir, yun pa rin ang role ko, nag-solve ng mga problema. Lalo na mga sistema sa amin ngayon. Malaysia, abroad, basilan, Malaysia, basilan, abroad. Kung sa mga babae at lalaki, ganun, rido. Minsan, nagrido dyan, yung kaabinaril sa bandang Panandakan. Yan din yung kapalit ni Sir Torres, si Sir Mangliwan yung Bravo Company. Wala pa yung 45th. Kasi nasa 45th kami ngayon, sir. Ako rin yung tulay nila na magiging mag-settle sa mga ano yun. Si Sir Lagod na yung batalyon commander dito. Mayroon ka. May plano si Allah sa'yo. Oo, sir. Ang dami kasing twist sa buhay mo na and then Dami. Yung minsan yung iba yun, hindi ka na, pero diyan ko yan, hindi ko talaga mapigilan, sir, pag naisip ko yung mga magulang ko ba, yung unang negotiation nila, naawa ko sa situation, hindi ko yan mapigilan yung luha ko na talaga. Mother mo ang weakness mo? Oo. Kasi siya yung sabi niya, naawa din ako sa kanya ba? Mamahalin din lahat ang anak, pero sa akin parang iba talaga siya na sa akin. Kasi dati maliit pa ako, wala pa akong pamasahe ng Malaysia. Sumama ako sa kapatid ko yung dating commander. Wala pa yung mga hawak ng baril. Wala pa akong pasahe pagpunta doon. Pag uwi, nasa kalahati na yung pasahe ko, sobra 1 taon ako doon. Sumunod yung nanay ko. Sumunod, para pauwiin lang ako. Pauwiin ka? Oo. Kaya na-appreciate ko sa sarili ko na mahalin ako. Mother's love ba? Gaano ka man katigas, lalo na kapatid mo. Favorite son ka siguro? Sir? Paboritong anak ka? Hindi ko na lang alam sabihin, sir. Parang ganun. Na bawat tao may ganun katulad mo na matibay-tibay na dami mo ng pinagdaanan pero ang pampalambot sa'yo yung pagmamahal ng nanay mo. Buhay pa ang mother mo? Yes, sir. Tanda na. Tanda na. Kung mapanood niya kasi ito, doon niya ma-appreciate na yung pagmamahal niya na ilagay sa tama. Yes, sir. Kung baga sa hindi siya nabibigo sa pagkumbinsi sa akin kasi tinituwid ko rin yung yung takbo ng ko. Ngayon, nag-aaral lahat ng mga anak ko, sir. Yung isa, hindi lang nag-college kasi malayo siya sa akin. Nasa Cotabato. Cotabato yung nanay. Dalawa man yung doon. Pero yung mga dito sa akin, may isang grade 10, grade 9, grade 6, dalawa. May grade 2, may grade 1 ako, dalawa, kambal. May Kindle na. May iron pa isang Kindle, hindi tinatanggap kasi mababa pa yung hindi pa tinatanggap ng Kindle. Kahit pa paano, may dagdag kita ka ngayon sa pagkakapgo. Of course, kumikita ka pa rin sa iba. Pero kahit pa paano, yung decision mo ngayon, na I think kung wala ang pagmamahal din ng mother mo, wala ka dito ngayon kausap ko, no? Siguro, sir. Siguro. Actually, sa lahat ng pumasok sa isipan ko, ang una-una yung parang iniintindi ko yung mother ko. Kasi parang naawa ako. So, father mo? Wala na, sir. Wala na. Pero yung pagbaba ko, buhay pa siya. Buhay pa siya. So nakita pa ng father mo na nagbagong landas ka? Oo, nung pag-aaral ko, buhay pa. Yung SB pa ko, nakita pa niya. Buhay pa siya. Anong gusto mong makita ng mother mo ngayon bago man lang siya? Ilang taon na siya? 70s, 80s? Tanda na, sir. Siguro mga 80 na plus. 80 plus, oo.
Anong gusto mong makita ng mother mo para ikaligaya niya bago man lang siya pumanaw sa mundo, sa pamilya mo, sa'yo? Marami, sir. Marami talaga na gusto kong ipapakita sa kanya yung parang accomplishment ng pagbabago ko ba. Gusto ko. Pero kung sakali man, kasi hindi man natin alam yung ano natin sa next, importante nakita niya hindi siya mabibigo. Kahit one term magiging SB ako, nakatapos ng pag-aaral. Malaking bagay yun. Yun ang yung tulay na sa pag-isip niya, ipapababa ako sa sa gobyerno sa balik loob. Yun. Kasi yung pag-SB mo, sinuklian ng respeto kasi yung pagtutulong mo sa tao. Respeto man yan, di ba? Hindi ka naman nabili siguro ng boto, di ba? Di ba? Yung respeto kasi. Na, sa atin naman kasi, yung respeto yung pinaka-importante kung minsan. Respeto ng anak mo, respeto ng mga constituents mo, respeto ng mga tropa mo dati sa Abusaya. Dito lang ako na parang iilang ng kundi yung mga dating na may natira pa dyan. Magilid-gilid. Kasi minsan may nag-fake account din sa akin, sir. Hindi pa, isang buwan ngayon, wala pa. Fake account. Ulo na dala ako ng tropa, mata na daw ako ng tropa, ganun. Sobra pa daw ako sa tropa. Ang sa akin, 3 taon akong kapgo, kahit isang beses, hindi pa ako naka-operate. Hindi pa ako dinala ng mga tropa, wala pa. At hindi pa ako nakabigyan ng kapahamakan sa mga kapwa. Kapwa mo dati? O kapwa mo ngayon na kapwa? O kapwa mo dati? Kapwa ko dati. Hindi pa ako at wala pa rin magsabi yung mga tropa, yung mga yun, wala pa. Siguro, ang pagkaintindi nila siguro, sir, kahit, kasi, sa totoo, kasi, wala man akong duty, sir, parang ganyan na ako. Ang pagkaintindi nila siguro, may assignment ako sa mga, wala. Kung sa akin lang, naawa yung mga tropa, kasi ang dami kong binubuhay. Pag iniintay lang ang allowance ng pagkakapgo, hindi talaga kaya sila nag-aaral lahat. Gasolina lang, recess lang. 12 anak ko, isa lang ang hindi nag-aaral. Nag-aaral lahat yan. Kailangan ka talagang kumayod. Kumbaga, extra mo lang yung kapgo. Kaya yun ang pakiusap ko, sir, sa mga officers ko, kung saan man ako na, pagbigyan nila ako. Kasi, marami akong binubuhay. Hindi pa sa recess, sir, sa gasolina pa lang yung pang-araw-araw nila. 60 pesos, tapos iba pa yung hindi talaga kaya, sir. Iba pa yung pagkain, 2 pamilya, 2 asawa. Sa kabila may anak, sa kabila 3 anak, sa kabila 3 anak. 7 anak sa kabila, 3 sa kabila. Yung sa Cotabato, paminsan-minsan na lang na padalahan. Pero maligaya ka ngayon? Oo. Siyempre, maligaya talaga ako, sir. Kasi, anong problema ng pamilya ko, hindi na sila naghanap kung sinong-sinong kausapin, ma-share nila agad sa akin. Siyempre, dito na ako, lalo na kahit tekan ngayon, kahit malayo ka, may cellphone, ito, ganito, ganon. Yun. Sinong gusto kong puntahan, mga kamag-anak, pwede, sino gusto kong pasyalan, saan dito basta dito lang buong Basilan. Pwede. Pero mas maligaya nanay mo? Oo. Maligaya nanay mo na nandyan ka na? Oo, maligaya na, sir. Hindi na siya na, ang ko. Dahilan siguro ang nanay ko. Sa tingin ko rin. Tingin ko rin. Diyan ka na paluha eh. Tanda na siya ngayon, sir? Na kahit sinong tao, meron at meron talaga yung magpapalambot ng puso niya. No? Kahit siguro sino man. Ayan, dinaanan mo na. Ang tigas ng pusong bato ko na dapat ngayon dahil sa dami ng dinaanan mo. Oo. Pero mother mo, yan yung... Kasi, kaya siguro ako, sir, na
kahit paanong balak ko na gumagawa ng kung mga ano-ano, yung mga labag sa paningin ng mga tao siguro. Isa na rin yun, isa na rin doon na nakapagpapahinto sa pag-isip ko kung ano-ano. Sina nanay. Yung sabi niya, pag ginawa mo yun ng gano'n, yun, huwag ka na magmagulang sa akin. Ganon, Kasi ginaganon ka. Ginaganon ako, sir. Preno ka. Ayun, parang, tuloy ako na, hindi na nag-inimaan. Yun ang principle ko. Hindi lang noon yan, hanggat ngayon, ganun pa rin ako, sir. Kahit ako may mga pamilya may ganyan ako, basta magulang. Kasi sa principle ko, sir, kahit na makalaban ko na lahat ang tawag lang nanay at tatay, yun ang ko. At sana ganon din yung mga anak mo sa'yo. Ganon din sila, sir. Ganon din sila. Mga lalaki ng mga bata, kahit si Carillo, wala silang busy. Hindi kasi nakita ko yung mga ibang bata, wala, lit-lit, hindi pa bagay sa kanila yung sigarilyo, wala na. Pero sa akin, wala. Hindi. Masunurin sila yung lang, napaka-proud ko rin sa mga anak ko. Doon ka pasalamat sa mundong ito. Sir. Meron kang naging mother na sumuporta sa'yo. Nagmahal sa'yo kahit saan landas ka man pumunta. Binalik ka pa rin sa tama. Mother mo nagbalik sa tamang landas sa'yo. Tingin ko. Kasi siguro pag mga asawa lang, hindi rin gaano, sir. Ano pa rin, iba pa rin no? Kasi pag sinanay yan, nabanggit pa lang, parang na na-press ko yung mga ko dati, yung dating ginagawa sa akin na yun, hindi ko talaga mapag-iwan. Yung parang imagination ko pa lang yung mukha ng mga nanay ko yung sa akin. Ano ka na? Basta, hindi ko yun. Bawo ka agad. Yan ang siguro yun siguro ang ko. Si nanay ko. Yan ang kwento ni Ibs Fernandez, dating Sangguniang Bayan member ng Albarca College graduate, dating commander ng Abu Sayyaf. A Mother's Love.